So grabe itong ginawa ngayon mga sangkay ni Vice President Sara Duterte. Pati po yung mga magsasaka, mga sangkay, tila baga, sinisiraan na po niya. Hello guys, what's up? This is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. Kamusta po mga kababayan? Mga solid sangkay? Eto, pag-uusapan po natin ngayon mga sangkay, itong ginawa ni Vice President Sara Duterte na mismo yung Secretary ng Department of Agriculture ay hindi na po nakapagtimpi. At eto na nga, pinasabugan po ng matinding reply si VP Sara. Pag-usapan po natin yan. Bago tayo magtuloy-tuloy, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan, tayo po ay 1.48 million subscribers na. Road to 2 million subscribers. So kung gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, ngayon din, i-click nyo po yung subscribe button na makikita po sa baba ng video na to. I-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay? Okay guys, ito na. Pag-usapan po natin itong matinding balita, mga sangkay. Shoutout ka pala sa lahat ng mga solid sangkay. Comment down below, #solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar. Para magkakilala po tayo dito sa YouTube or Facebook. Ngayon, mga sangkay, ito na. Sabi dito, inamin ni Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. na nasaktan at nadismaya siya sa pahayag ni Sara Duterte tungkol sa kalidad ng National Food Authority. Rice na planong ibenta sa halagang 20 pesos kada kilo. Sa isang panayam, sinabi ni Duterte na baka hindi pantao kundi panghayop ang ibebentang bigas ng Department of Agriculture. Grabe, no? Grabing paninira ito mga sangkay. Alam nyo, ang NFA kasi galing po yan sa mga magsasaka natin. So wala pong ibang direkta. Wala pong ibang direktang pinapatamaan dito si VP Sara, kundi yung mga magsasaka. Biruin nyo, sabihin ba naman yung mga sangkay na hindi pantao yung bigas na yan? Dati kasi, itong naalala ko dati, yung NFA, panahon po ata ito ni Noynoy Aquino, mga sangkay, kung hindi po ako nagkakamali. During that time, guys, yung NFA, alam mo yung mga stock, mga sangkay na mga bigas na may mga kaunting uod na, may bukbok na mga sangkay, yan po dati yun. Yun yung tunay, mga sangkay, panahon po yun ni Noynoy Aquino. Yung mga parang ginagawa pong libre yun ng NFA. Pero talagang kailangan mong hugasan, mga sangkay, para lang makain. Ang ginagawa namin nun, kasi syempre, sa hirap ng buhay, ang ginagawa nun ni Mama, hinuhugasan mga 3 beses. Tapos, paglulutuin ng mga sangkay, nilalagyan po ng dahon ng pandan. Para pag naluto na siya, ang sobrang bango na niya. So, yun po dati yan, mga sangkay. Ngayon, ibang-iba na po tayo ngayon. Ang NFA ay hindi po stock, mga sangkay. Diba? Hindi po stock ng mga bigas. Ito po ay direkta galing sa mga magsasaka na binibili po ng gobyerno. At tandaan po natin, kapag ang bumili, gobyerno galing po sa mga magsasaka, hindi po yan babaratin. Hindi po yan katulad sa mga negosyante na hanggat maaari makikipagtawaran yan. Yung gobyerno hindi, guys. Kung magkano talaga yung presyo ng kanilang mga ani, yun po ay bibilhin lang gobyerno ng naaayon lamang. At hindi po yung tipong babaratin nila yung mga magsasaka, mga sangkay. Yun yung kaibahan ng mga negosyante kasi mga negosyante, kailangan nilang kumita eh. Yung pamahalaan, hindi nila kailangan kumita. Gusto lang po nila maibigay yung suporta sa sambayan ng Pilipino. Alam nyo guys, napakatalino po ng presidente natin. Maswerte po tayo kasi Marcos ang presidente ngayon. Diyos mio Marimar, ito lamang masasabi ko guys. Hindi kayang tapatan ng mga Duterte ang utak ng isang Marcos, lalong-lalo na po itong si BBM. Ibang klase. Biruin yung mga sangkay. Pumunta kayo ngayon sa mga palengke. O ito, pumunta kayo sa mga palengke guys. Makikita nyo yung murang bigas na napakatindi. Ito, first time po yan nangyari, mga sangkay. Yan po. Ayan o. Hindi na po na, sabi ko nga, hindi na natin kailangan ng 20 pesos na bigas. Ito, okay na kami. Sapat na sa amin to. Buong Pilipinas nangyayari ito, mga sangkay. May 35. Ito, hindi po yan mga pipitsugin ng mga bigas. Magagandang bigas yan. Ayan o, 40 plus, 30 plus. Yan po yung mga bigas ngayon, mga sangkay. Ayan o.
Nakikita nyo yan? Ganyan po kagaganda yung mga bigas na ito, pero 40 plus, may line of 4, line of 3 na lamang po mga sangkay. Pinakamataas na po yung 50. Ayan o, 36. So, napakatindi ng nangyayari ngayon sa Pilipinas. Ibang klase po talaga si PBBM. Ibang klaseng mag-isip. Matagal-tagal po yan plinano mga sangkay. Matagal-tagal na strategy, planning, ang ginawa para lamang po mapababa ang presyo ng bigas. At siguro naman, napanood nyo na po yung video ko mga sangkay kung ano yung strategy ang ginawa ni PBBM. Talagang namang magugulantang ka. Pinatayuan po ng mga rice processing facilities ang marami mga lugar sa ating bansa. Mula po sa mga magsasaka, doon na po ilalagay yung kanilang mga palay at ipoproseso para maging bigas bago pumapunta sa market. Kaya hindi po nakapagtataka kung bakit mura po ang bigas ngayon. First time po yan nangyari guys ha. First time po nangyari yan. Ngayon lamang po yan sa panahon po ni PBBM. Ngayon mga sangkay, ito na. Pag-usapan na po natin ito. Sabi dito ng ating secretary sa Department of Agriculture, we are fully committed to delivering quality rice. Quality rice to our people. Quality. Ibig sabihin masarap yan. Galing po yan mismo sa mga sakahan ng mga magsasaka. At the DA, we cook and eat NFA rice every day. We can personally vouch for its quality and safety. Pagtitiyak ni sekretary natin. Ngayon, sabi po niya dito, with all due respect to the Vice President, the Department of Agriculture family is deeply hurt by her suggestion that NFA rice to be sold is hindi pantao, panghayop. Saying that rice that NFA distributes is animal feed is an affront to the quality of rice of our millions of hardworking farmers produce. Walang ibang pinapatamaan dito mga sangkay, kundi ang mismong mga farmers po natin. Yung mga magsasaka mismo. Pambihira itong ito mga taga Visayas, ganito na lang. Yung mga kababayan po natin yan. Pagka dumating na po yung 20 pesos na bigas dyan, videohan nyo, habang niluluto, habang kinakain, din i-post nyo sa social media. Mention nyo si VP Sara. Kasi grabe itong ginagawa niya mga sangkay. Ito, pakinggan po natin yung sinabi ng ating secretary. Well, actually medyo, sa totoo lang, medyo masama loob ko doon sa kanyang sinabi at I think I speak with in behalf of the DA family dahil medyo yung mga kasama ko dito, medyo ma-disappoint din talaga sa statement na panghayop yung ibibenta naming bigas at 20 pesos. I think medyo masakit yun at may pride din naman kami. At we're trying to do our best to do the job that yung aming mandato. And alam niyo, magaling tong ating secretary sa Department of Agriculture. Malupit to mga sangkay. Kaya nga po, isa rin po siya sa dahilan kung bakit mga sangkay bumababa po yung presyo ngayon ng bigas. Part of it is giving the best quality rice that we can process for the consumers. So sana na lang imbis na bumatikos ang ating Vice Presidente who I deeply respect, ay sana tumulong na lang sa aming programang ito. Yun nga, di ba? Tumulong na lang. Hindi po yung tipong wala ka nang ginagawang maganda, pabigat ka pa. Di ba? Para sa lahat naman ng mamamayan ito. Of course, umpisahan natin ito sa Region 6, 7, and 8 and Negros Island Region sa pilot project. Okay. Sa Visayas mga una pero nationwide to mga sangkay. Yan ang abangan natin. May susunod pang pasabog dito. Yung mga susunod na mga lugar mga sangkay. Kasi para po yung kakalat po yan ng kakalat mga sangkay. Lalong-lalo na ngayon na nakikita po natin yung sagana na po yung ani ng mga magsasaka. May mga rice processing facilities na po ang bansa natin na napakarami. Naku, mga sangkay, lalo pong bababa ang presyo ng bigas. Sir, maganda ang quality ng NFA rice.
Well, kinakain ho namin yan araw-araw dito sa DA, no? To ensure, ako mismo, araw-araw ay tumitikim ako ng bigas at lahat kami dito, yan ang kinakain namin galing sa Kita nyo? Ibig sabihin, napakaganda po ng quality. Galing po yan sa mga farmers kasi. 'Di ba? Hindi po yan yung tipong kagaya ng sinasabi ng iba na nakatambak. Kagaya nung panahon ni Noynoy Aquino na nakatambak po talaga yun. Tapos ang naalala ko noon, ginagawang libre na pinamimigay. Tapos ang baho mga sangkay, iba yung amoy ng nakatambak na eh. Kaya hugas ng hugas nun si mama eh. Okay. So, it's good. It's good. And of course, there's no, wala naman perfect system, eh, no? Kahit yung mga major producers ng best foods dito, like yung mga major brands, meron yan certain level of percentage na talagang may reject. And of course, that is our task to minimize the problematic products. Ayan, mga sangkay, nilinaw na po ha. Ngayon, sana pinag-iisipan ni VP Sara yung mga sinasabi niya. Kasi unang tatamaan nito yung mga magsasakay. Eh, para bagang sinasabi ni VP Sara na yung mga bigas ninyo, mga walang kwenta yan. 'Di ba? Pagkain ng hayop. 'Di ba? Ganun po ang dating mga sangkay eh. Nakakalungkot lang na imbis na tumulong ang ating Vice Presidente para po mapagaan ang buhay ng mga Pilipino, eh tila baga ayaw po niya mangyari yun. Naninira pa po siya mga sangkay. Parang hindi siya masaya eh, di ba? Hindi siya masaya na giginhawa ang buhay ng mga Pilipino. Sa totoo lang, ngayon lamang po nangyari mga sangkay na ginhawa na po yung buhay ng bansa natin. Kasi, tingnan nyo yung bigas, oh. Kahit wala pa pong 20 pesos yan, pero tingnan nyo naman mga sangkay, napakamura ng bigas sa panahon po ni BBM. 'Di ba? Balikan po natin yung mga previous administration, sobrang mamahal ng bigas. Alright? So ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Zangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa Facebook. Kapag nakita nyo na, i-click po, hindi lang sa Facebook, sa YouTube. No? Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.